dito muna tayo sa basic. Ngayon, set up muna natin yung ating sales page automation. Ngayon, login ka sa yung Facebook account. Naka-login ako sa Facebook account ko. Create ng business page. Kung wala ka pang business page, ang business page ko ay ito rin, business page ko. Login ka sa Webcake. Yan. Click mo yan, punta ka sa Webcake. Login ka din sa Botcake. Ay, lumabas yung link. Nagbabasa pa kasi. Yan. Naka-open na yung dalawa, yung Botcake, tsaka yung yung Webcake, tsaka yung Botcake. Tapos, open din natin yung Canva, pero nagawa na natin yung Canva, di ba? Okay na yun. Layout, yan, natapos na tayo dyan. Design a sales panel, Webcake. Punta tayo ngayon sa Webcake. Kung wala ka pang Webcake, halimbawa, naka-log out ka dito sa Webcake, eto guys, importante yung email address mo. Kung ano yung email address na ginamit mo dito, yun lang din ang makaka-access sa Webcake. Ayan, kagaya ito yung ginagamit kong email address. Napako na dyan, hindi ko na siya pwedeng mapalitan eh. Naumpisahan ko na siya. Ngayon, kung wala ka pang login ka dito or automatic naman siya matitrace ka basta importante nakabukas ang iyong Facebook account. Login mo lang siya. Ayan. Ito marami na akong mga rito, mga nagawa. Continue session. Ayan. Ang tips ko sa inyo, ang next natin is ayan, di ba? Design sales panel Webcake. Kahit walang domain, okay lang. Kahit wala ka pang website domain, okay lang yan. Tsaka ka na bumili kapag natapos mo na yung website mo. Pero mas maganda ang branding kapag may sarili kang domain, syempre. Ngayon, simplihan muna ang design ng panel, wag muna mag-overthink. O yun. Ang tip ko dito is mag-search sa technology and life sa Webcake. Search mo rito yung sa template, yung technology, di ba? Ayan na, lumabas na agad. Technology. Kasi yung binibenta natin is technology. Una kong napili is ito. Gamitin natin to. Ayan, dalawa na siya. Delete muna natin. Pero hindi ko pa yung nagagalaw. Diba, ito na yung napili natin. Punta ka ngayon dito. I-rename mo muna siya. Ang gagawin muna nating isang page is yung relo. Yung relo muna yung gagamitin natin. Ito muna ang gagawin natin, ang ibebenta muna natin. Copy mo yan. Punta ka sa landing page. Ayan, palitan mo na ng pangalan. Dapat ang currency dito is Philippines. Ayan, okay na siya, di ba? Meron ka ng website, di ba? Simple lang at libre dito sa Webcake. Ito na yung iyong website, di ba? Katulad din ng relo na binibenta natin sa Bida Boss. Diba? Pagkapunta mo dyan is, nasaan yan? Ito. Ang gagawin natin is, check natin yung website. Ayan. Ba, maganda niya, template. Pero para sa akin, hindi na natin yung kailangan. Delete na natin yan. Ito lang yung kailangan natin, yung footer. Ayan, ito parang mas okay din. Ito, wag na to. Ayan, wag na yan. Wag na yan. Benefits, wag na yan. Basta bahala kayo, pwede mong i-customize. Ang importante kasi maglalagay tayo dito ng isang, check muna natin kung ano yung tsura. Okay na ba yan? Kaaya-aya na ba yan? Ay, tatanggalin natin yung yung eto. Kasi pang website to eh. Isang product lang yung bebenta natin para mabilis tayo. Pag lalo na, mas maganda kasi
Kapag isang product lang, kapag nag-Facebook ads tayo or kaya nag Facebook Live. Yan. Delete na natin. Hindi na natin kailangan. Kasi ito, palitan lang natin to ng yung name ng ating relo. Ang bilis, di ba? Ganun lang, copy-paste lang. Tapos kung nakikita niyo yung ginagawa ko na copy, nandito lahat yung mga kinapi ko. Isang technique din yan sa clipboard para lahat ng mga kinapi mo nandyan lang siya. Ang i-click mo lang naman dyan is yung Windows na sa keyboard at saka yung letter B as in victory. Yan. Para lumabas lahat ng mga kinopya mo. Diba para hindi ka na mahirapan? Tapos meron din ako isang technique para dito sa ating website. Nag-download ka na rin ng iyong Google Translate sa iyong extension. Para pag kinlik mo lang yan, i-copy mo yan, punta ka dito, automatic magiging English na yan. Copy, paste mo na siya. 'Di ba? Napakabilis. Pwede mo rin yan i-copy. Dali mo siya dito ngayon. Automatic na yan na magiging English. Diba? Agawa na tayo, di ba? Okay. Bilis lang, di ba? Balik muna tayo dito. Create muna tayo ng chatbot automation. Create chatbot automation, bot cake. Punta tayo sa bot cake natin. Yun nga, sabi ko sa inyo, kung hindi ka pa naka-register dito sa bot cake, please, login ka lang. Select mo yung tamang Facebook account mo. Kung may client ka, yon sa Facebook na account ng client mo. Tapos reconnect mo lang siya. Mabagal lang ating internet. Ayan, pumasok na siya. Ngayon makikita nyo dito guys, wala dito yung Be the Boss, diba? Ko-connect tayo dito. Punta ka sa Messenger, tapos hanapin mo yung Be the Boss. Wala, hindi natin makita yung Be the Boss. Talaga, wala dito. Madali naman makita yung logo nun ah. Kapag wala, ito ka dito, cannot find my page. Ayan, refresh ka uli. Ayun, hanapin niya dito. Hindi pa siya naka-select. Select mo siya para sa asset mo. Tapos ito, all mo na lang siya. Wala rin to. Okay, all mo na lang siya. Hindi pa pala siya na-select. Kasi nga bagong gawa lang. Ayan, pwede mo rin ito right click para makita mo integration mo. So, got it. Nasusundan ba ako, guys? Ayan. Ngayon, ito na siya. Click mo yan. Diba, automatic, nakakonect na siya sa BotCake. Balik tayo sa ating notes. Get Started button. Punta muna tayo sa Get Started button. Paano ba tayo makakapunta sa Get Started button? Punta ka muna dito sa settings. Lipat ka muna dito. Settings ha. Tapos ito yung greetings. Ayan. Meron na ako ditong nasulat na greetings. Ayan. Hi, first name, welcome. Gusto mo ba ng extra income? Na pwedeng gawin kahit part-time at nasa bahay lang. Click the Get Started below. Click the button below to get started. Ano ba yan? Okay na yan. Basta importante, meron na yan. Tapos, para mag-start yan, i-click mo itong Get Started button. Get Started button. Ano natin? Ayun. Okay na siya, di ba? Ngayon,
i-show natin yung preview. Ayan, yung preview niya. Ngayon, screenshot mo yan. Kasi magagamit natin yan. Mamaya sa ating pop-up. Okay? Pag na-download mo na siya, ayan, meron ka ng files para mamaya magagamit natin yan. Okay, downloading. Habang nagda-download siya. Next natin ay get started button. Nagawa na natin. Welcome message. Ayan, copy-paste lang natin to. Guys, pwede nyong i-edit. Kayo nang bahala kung paano nyo gagawin. Kung anong message ang ilalagay nyo, kung ano yung pangalan ng store nyo. Basta ito is template lang po siya. Pero actually, ginagawa ko na rin to para dun sa page ko. Ayan, edit ka muna. Welcome message, edit. Dito mo siya ilagay, yung kinopya ko kanina. Paste. Ayan, yung name, burahin mo yan. Gagamitin mo to. First name. Nagets na ba paano maglagay ng mga name? Customize name para maging customize siya. Yan. First name. Yan. First, thank you to getting started with my online store. Pwede mo rin ilagay dito yung page mo. Saan yun? Page name. Ayan. Automatic. Click get started. Hindi naman ito yun, di ba? Ayan na. Tanggalin mo na to kasi sa ano lang yun eh, sa get started lang yun. We normally respond from Monday to Friday. Pero pwede naman yan 24 hours yan. Naglagay lang tayo ng ating oras. Ayan. Look forward for your ang tanggalin natin, lagay natin the box. Seller team. Ay, sorry. The boss. Seller team. Okay, Tapos, i-save mo siya. Meron ka ng welcome message. Ngayon, gawa naman tayo ngayon ng default reply. Ito yung default reply. Copy natin yan. Ito naman tayo ulit dito. Nakasave na yan, Nakasave. Tayo dito. Punta ka ngayon dito sa default reply. Ito. Sa baba ng welcome message. Create. Ay, hindi pa natin na-activate to, Sige, mamaya natin activate sabay-sabay. Default reply, ganun din siya within 24 hours. Paste mo lang siya, tapos palitan mo ulit ng name. Ikaw ang bahala dito, guys, kung anong gusto mong ilagay sa iyong message. How can I help you? Okay, wala akong nilagay na button, di ba? Wala pa akong nilagay ng mga button. Pero pwede pa tayo maglagay dyan ng mga button. Pero gawin muna natin to para mabilis tayo matapos. Kasi isang buong automation to, guys. Di ba? Pero kaya natin gawin to. Hindi naman siguro abutin ng 3 oras. Balik tayo ulit sa welcome message. Activate na natin. Tayo sa default reply. I-activate na rin natin. Ngayon dito sa note natin, gawa naman tayo ng different comment reply. Okay, balik tayo dito. Punta tayo dito sa makikita natin siya dito sa may comment. Ayan, comment. Dito tayo sa general. General muna. Okay, makikita mo yan, all comment. Ang sabi dito, configure hide comment. All comment, ganyan. Ito, comment, that are image, yung mga i-hide.
Ito automatically hide contain keywords. Ito yung mga bad words. Diba? I-on natin yan. Tapos, input keywords. Ayan, meron na tayo rito mga keywords. Diba, nagawa natin itong ano? Okay. Hindi, tama. Unahin muna natin yung ano, bad words. Bakit mali itong ano? Sequence. Ayusin natin. Dapat ito ay recap. Dapat ito ay nandito. Dito muna siya. After ng default reply. Yan. After ng default reply, punta tayo sa comment na tayo, comment section. Lagay natin to ng title na comment. Okay, comment. Comment. Section. Siya na guys. May para maayos siya lahat. Kasi marami kasi akong ginagawa tapos mga nakakalimutan ko na. Kaya nino-notes ko na siya. Kaya punta tayo dito sa my comment. Tapos sa general. Lagyan din natin dito. Yan. Comment. Section. Tapos general. Ha? Ito yung una natin makikita. Ayan nga. Punta tayo dito sa input keywords ng automatic hide comments by keywords. Para alam mo dito. Okay. Punta tayo. Yan. Diba? Para organize. Ayan, dito mo lahat lalagay yung mga bad words, mga kung ano-anong pangit na salita. Kasi nakakaano yan sa business mo. Kapag may nagmura, kapag nilait-lait yung mga ano mo, at least nakasecure ka, i-hide yan automatic ni Botk. Ayan siya, yung mga, ayan, mga ano-ano yan, pyramiding, ayoko, mga ganyan, illegal. Ang mangyayari dyan is, ayan, save mo ha, huwag mo kalimutang, kailangan i-save mo siya. Ngayon na-save mo na siya, punta tayo ngayon dito sa may, skip na natin yan. Ito sa automatic reply configuration, i-turn on mo yung parehas. Ito yung magre-reply yung customer sa comment. Tapos, mag-auto inbox. Kaya dalawa siya. Di ba? Pag, ibig sabihin nito, yung comment mo sa post, halimbawa, nag-comment ka dito, nag-comment ka dito sa video na to, nag-comment ka, bagal yan. Pag nag-comment ka dito, automatic na magre-reply din dito si comment. Gagawin natin yan mamaya. Tapos, magre-reply din siya dito sa inbox mo. Yun ang ibig sabihin niya. Ngayon dito, advanced setting tayo. Only when customer comment for the first time on your page. Ano yung mas maganda? Only when customer comment for the first time on each post.
Mas maganda sa each post, di ba? Kaysa isang page lang, sa message lang siya magre-reply, magko-comment. Ngayon maganda to sa each post mo. Turn on mo yan. Successful. Sa live stream, pwede mo magamit yan sa live stream. Tsaka tayo mag-ano sa live stream. Do not send customer for already phone number. Do not send if comment contains phone number. Yan. Hayaan lang natin yan lahat. Pero itong auto like, turn on mo yan. Automatic, kahit hindi niya i-like yung pinag-commentan niya, automatic naka-like na siya. Dito na tayo ngayon sa setup auto reply. Punta tayo ngayon dito sa automatic comment configuration, action. Wag muna tayo maglagay ng mga action. Wala tayong mga action. Ito, default comment. Yung default comment is yung nandito kanina sa ating notes. Default comment, ito yung unang comment. Hi name, please check your inbox. Guys, pwede nyo pang palitan to ha. Pwede nyo palitan yung mga ano rito, mga message. First name, please check your inbox. Okay. So, dito naman, sa second level, hello name, copy. Tapos, ano mo rin itong name niya, may isa. Okay. First name. Okay na, first name. Pwede pang pangatlo, di ba? Add natin. Sabi dito is random. Full name ang sabi. Ayaw ng first name. Okay. Gawin natin full name. Full name daw, hindi first name. So, makikinig tayo. Pwede pa tayo mag-add ng isa pa. Thank you for comment. Happy. Okay. Ito yung name niya. Okay. Papalitan natin ng ito. Thank you sa comment. Please check your inbox. Okay na, save. Ngayon, nagawa na natin tong 3 different comment para hindi tayo maging tawag doon? Spam. Number 7, 7-day sequence. Ito guys, hindi na natin gagawin to Kayo na lang gumawa nito kasi sobrang tagal nitong gawin. Tsaka, gawa na kayo, i-chat GPT nyo lang siya. Chinat GPT ko lang naman yan Pero papakita ko rin sa inyo kung paano yung sinesetup yan. Pero bago tayo matapos dito, i-save natin Kasi iba kasi nakakalimutan. Meron pa pala tayong nakalimutan dito. Wala pa tayo dito comment. Inbox content from comment. Create tayo ng message. Tama ba? Double check natin. Basahin natin is inbox content from comment. Tama yan. Edit natin. Yan. Ano yung i-reply natin doon sa may nag-comment? Diba? Gawa na lang tayo ng iba. Hanap tayo dito. Pwede tayo mag-chat GPT para hindi ka na mahirapan. Write me a
message or my e-com store reply message to my inbox. To my reply to my to my comment. Tama ba yan? Bahala na kayo. Basta magawa ka na lang ng message na, ayan, kagaya niyan, thank you for your comment. Ito yan, yan, yan. Shopping today. Yan, di ba? Kaya mas maganda isulat nyo. Yan. Pwede mo siyang ilagay dito. Ayan. Thank you for your comment. Don't forget to check out. Tapos dito, lagay mo na dito yung tsaka na tayo maglagay ng button, di ba sabi ko? Save muna natin yan. Ngayon, kapag nag-comment sila doon sa post mo, automatic na may magre-reply. I-rename ko lang lagay natin to. I-rename ko lang ng reply sa comment. Reply sa comment. Para alam mo siya. Okay? Ayaw. Ayun. Ayun. X mo na yan. Nirename ko lang siya. Tapos save natin. Save natin. Save natin lahat. Save natin lahat. Save na natin lahat. Punta tayo ngayon dito sa ating notes. Kunwari nagawa mo na yung sequence. Diba sequence to ang pinapagawa ko. 7 days na sequence. Punta ka dito sa sequence. Sequence. Punta ka sa sequence. Ayan. Create a sequence. Sabihin mo yung 7 days. Sequence. For Polycap. Pag nakaka-rate ka na yan, pag kinlik mo yan, ang lalabas dito ay ayan, magawa ka ng timeline. Ayan. Day 1, diba? Huwag mo nang i-activate. Add ka ng message. After, after 1 day, after 1 day. After 1 day. Content, nalagay ka dito. Pwede ka maglagay ng existing dun sa flow. Create ka na lang ng new. Umpisahan ko lang to pero hindi ko to tatapusin. Ito yung una nating sequence. Day 1, di ba? Lagay mo yan day 1. Okay. Sorry. Balik tayo dito. Para para maayos lang siya. Day 1. Welcome. Tapos, sunod-sunod na yan kung ano yung gusto mong message. Okay? Idagdag lang natin ito. Ayan. Ang goal mo yan, greetings mo siya, greetings, as a question. Ito pwede natin itong gawing button pero wala pa kasi tayong mga button. Kaya ilagay mo na natin siya na walang button. At least meron na tayong guide. Kung paano siya gagawin. Customer name. Lagay mo yung first name ulit. Hi, welcome to your ayan, sa store natin. Page name, ayan.
We are so happy with you. We find an amazing product like, lagay mo yung product dito ng Ultra. Saan mo na? Ultra. Wala na, natabunan mo. Yung ano natin, yung ating product. Pwede mo yung copy yan, lagay mo rito sa yung pangalan ng product para alam mo yun, i-highlight kasi natin yung, ay, sorry, hindi mari. Ba't nag-sale? Parehas na siya. Di ba kayang kopyahin? Ayan, Ultra Swatch. Right here, you need to help just us. Tapos yan. Save lang muna natin yan. Ito yung sa sequence natin, 7 days. Yan. Pag nakita nyo, ayan. Pwede mo naman siyang i-activate. After 1 day, tsaka siya magbe-message after 1 day.